Ang tunay na pagmamahal, walang pinipiling itsura. Katulad ng love story ni na Jojo at Marisa. Ang dream guy ni Marisa, matangkad, maputi at gwapo. Nagkaroon na raw siya ng mga nobyo, pero nagkahiwalay din sila ng mga ito. Hanggang isang araw, dumating ang kanyang Prince Charming, si Jojo. Nung ipinanganak si Jojo, ang kanyang mga mata parang hinila pababa. Tila hindi rin nabuo ang kanyang tenga, pisngi at panga. Nagulat ako at nalungkot. Bakit ganyan ang itsura ng anak ko? Pero wala naman ako magagawa kasi binigay ng Diyos si Jojo. Maliit na maliit si Jojo. Yung doktor sa hospital, nagtawag sila ng pare. Baka hindi mabuhay si Jojo. Nakaligtas naman si Jojo. Heto na siya ngayon, 33 anyos. Nakalaylay pa rin ang mga mata. Walang cheekbones. Ang kanyang tenga, tinatakpan niya ng buhok. May maliliit lang na balat kung saan may maliit na butas, kung saan siya bahagyang nakakarinig. Kaya para magkarinigan daw sila sa bahay, Jojo! kailangang lakasan ang kanilang mga boses. Jo! May cleft palate din siya, kaya apektado ang kanyang pagsasalita. Minsan, nakatawanan ako sa mga tao. Nasasaktan ako minsan. Pero hindi naman ko pinapansin. Sumor naman ko bahala sa kanila. Basta wala akong ginagawang masama sa kanila. May isang bata tsaka matanda na pumunta sa amin. Tinuturo yung kapatid ko tsaka tumatawa sila. Ako yung nagalit sa kanila kasi sinabi ko, kayo yung matanda, kayo yung sana ang nagsasabi ng kung ano ang tama sa apo nyo. Si Jojo may tinatawag na Treacher-Collins syndrome. Sakit na nakukuha mula sa mutation ng genes ng sanggol habang nasa sinapupunan pa lang ito. He feels inferior. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nag-volunteer kung mayroong group activity. Kaya si Jojo lumaking loner. Pero sa kanyang kalungkutan, meron siyang naging takbuhan, ang hilig niya sa pagguhit. Kung ako na isanok, nagpulon-pulon, hindi ako natupos. Pagduduin niya, pagsali sa mga painting, contest, nakatulong sa pagbibuild sa kanyang self-development. I'm very proud of Jojo. Ang madalas na subject ni Jojo, portraits and landscapes ng Bohol. Ngunit ang bawat artist mas humuhusay kung may inspirasyon. Nangyari ito nung nakilala ni Jojo si Cheche. Hindi nito tunay na pangalan. Tumaan ang muot ko kasi sa kanila. Nanigawan ko sa kananabas kami kumakain. Pero ang isa sa mga kapatid ni Jojo may nadiskubre kay Cheche. Uy, girl, kayo na ba ni Jojo? What? Hindi, no? Hindi ko siya bet. Ginagamit ko siya para may gagawa ng projects ko. Uy, grabe ka naman! Yung babae, narinig ko, ka-roommate niya, sinasabihan na, okay lang yan, pang project. Akala ko natutuk kami, pero kaibigan ang pala. Yung pala magpapagawa siya sa akin ng project sa kanto. Lalo pang naging mapag-isa si Jojo, kaya ibinaling na lang niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral hanggang nagtapos siya ng computer science at naging resident artist ng kanilang eskwelahan. Siya lang naman ang isa sa 2 nagdisenyo ng kanilang university logo. Napasalamat ako sa Diyos na ibigay niya talento sa akin. At naisa ako natulong. Ang hindi alam ni Jojo, sa kanyang mga obra, may lihim na humahanga ang estudyante rin sa kanilang eskwelahan na si Marisa. Papansin ko lang siya na kaiba siya, may kapansan sa mukha niya. Hindi ko po siya parang makikita na may kausap, parati na lang may tumitingin sa malayo. Hi! Sorry po. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Dati na raw nagkanobyo si Marisa, pero hindi umubra ang kanilang long-distance relationship. There was never an us. Ang sunod naman niyang kasintahan, nahuli niyang may iba hanggang nakilala niya si Jojo na agad niyang inad sa Facebook. Nakita ko yung post niya. Sabi niya, hi, pwede ba kita maging friends? Oo, walang problema. Hanggang nagkamas na kami sa pagkasap, nakikumustahan. Ang gusto ko naman kay Marisa, linis siya, masayahin babae, mabuting babae. Naging matalik muna silang magkaibigan, pero ang kanilang samahan naging mainit sa mata ng iba.
Hindi nila ininda ang mga panguhusga dahil nararamdaman daw nila na unti-unti silang nagfo-fall sa isa't isa. Binigyan ko yung sarili ko ng chance na kami ni Jojo. Yung pakiramdam ko na siya lang, hindi siya para sa ibang lalaki, manluloko. Hindi pa ako nasisisi na siya ang naging ko kasi nakita nila ang kung gaano nila ako kamahal. Nakita ko nila na ako ang mas nanaka ako sa kanila. Pero ang mga kapatid ni Jojo, duda. Kasi nung una, nasaktan na siya. Nagduda talaga kami. Tanggap kaya nila si Marisa? Kinausap ko si Marisa. Talaga bang totoo yung pakay mo sa kapatid namin? Kasi pag hindi, huwag na lang patagalin. Mahal na niya yung kapatid namin. So, bilang kapatid, sinuportahan na lang namin yung pagmamahalan nila. Para sa kanilang first monthsary, niregaluhan ni Jojo ang kanyang nobya ng sketch nito. Kinilig, makadagdag sa pogi points niya yung pagdodrawing. Gayunman, hindi naging madali ang kanilang relasyon. Yung una, nahirapan ako dahil mahina yung pandingig niya. Kaya ko naman mag-adjust para sa kanya dahil mahal ko po si Jojo talaga. At itong si Jojo, aminadong seloso. Ko talaga gusto na may kausap sa ibang lalaki. Kaya kasabi, na-insecure lang ako sa mukha ko. Kang mag-insecure kasi alam naman ng mga tao na ikaw lang talaga yung mahal ko. At dahil nalalapit na ang kanilang anniversary, si Marisa may sorpresa. Ito, ginawa. Welcome! Maliban sa aming family, masaya ako. Mayroong babae na nagmahal ni Jojo. Makalimutan niya nga mayroon siyang kapansanan. Huwag nila pakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao. Stay in love. Sumama ko sa tangkot sa akin. Ayaw naman ito, ayaw naman ako. Ako, pununod. Dili mo ko magitaglain, ikaw naman Jod, na di pa rin sa uban, nga gwapo, pero pugi-pugi lang. God bless sa to ang relasyon. I love you, be. Ang tunay na pagmamahal, tumatagos sa nakikita ng mata, umaabot hanggang sa kaibuturan ng puso. Inspired ka bang magmahal dahil sa istoryang ito? Aral muna, pero pwede kang mag-tweet gamit ang hashtag KMJS. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.